Hello, hello, hello everyone! Andito na naman at magkakasama tayo sa programang 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. And definitely, sa programa natin ngayon, hindi senior ang kasama natin. Pero sasamahan niyo tayo para tayo magkaroon ng ngiti sa ating mga mukha kasi nai-stress na kayo. Kaya ngiti-ngiti muna at sumigaw muna tayo. Let us praise the Lord and give Him thanks. Walang iba kung hindi si Attorney E.J. Cortez Cheng. Hi. Hello. Good morning. Magandang araw, Tita. Magandang araw. Thank you po. Nako, Attorney E.J., nai-stress na ang lolos and lolas, titos and titas, kasi syempre, hindi mapagkasya ang mga budget, hindi mapagkasya ang oras para sa kanilang pagsha-shopping. Kaya ngayon, sasamahan natin sila na huwag kakalimutan na ang Christmas ay ang unang love story. Yes. Yan. Kaya nga itong binubuo nating serye for December ay Love Story Called Christmas. So, mukha namang mga in love naman kami. So, Attorney E.J., kumusta ba ang buhay? Hindi ka ba nai-stress sa holiday rush? Nako, nai-stress din, no? Sana all may budget, di ba? Kaya yung mga sa mommies and daddies dyan, Mommy, Daddy, sana naman, pautang naman ng budget dyan. O kaya, sana kung yung mga may 13th month dyan, o 14th month, baka pwedeng makahingi. Alam nyo, napapainom ako no? Napapainom ako kasi pag budget ang pinag-uusapan. Pag December, sa totoo lang, hindi naman sa walang budget. Kung hindi, ubusan ng budget. Kasi tayong mga Pilipino naman, Attorney E.J., talagang pinaghahandaan kasi natin ang Pasko. Tama ba? Yes, Parang lahat ng mga savings mo, lalabas yan. Tapos alam nyo, pag kayong mga empleyado nga tinatanong tungkol sa 13-month pay, pag tinanong mo, kumusta ang 13-month pay? Ang sagot nila in unison, ubus na po. Di ba kaya nagto-13-month pay parang towards the end of the year Yes, po. Pero alam mo naman ng Pinoy, madiskarte naman tayo. Kaya maganda ngayon na pinapaalala natin na ang Pasko ay hindi lamang for shopping. Ang Pasko ay hindi lang sa kung ano i-order ninyo na kasi may delivery na ngayon, hindi kamukha nung araw, talagang kayod-kayod para sa ube and everything. Pero hindi lang yon, kung hindi, love story really began at Christmas. Kasi yung pagmamahalan, tulad na nakikita nyo dito sa ating harapan, andyan si Mama Mary at si Saint Joseph na nire-remind tayo na out of love, kahit ano yung mga tragedies sa kanilang paligid, pero itinuloy pa rin ang unang Pasko. Kaya ngayon, pag-usapan natin, ngayong Lunes, palagay ko naghahanda na sila. Ang gusto ko malaman sa'yo, E.J., ikaw ba nagsisimbang gabi? Yes, nagsisimbang gabi po kami. Siguro it started talaga nung law school na ako. Kasi nung mga bata kami, ang hirap kaming gisingin. Then, kasi may pasok Opo, may pasok sa school. May pasok. Nung law school naman, talagang, since gising na ako noon nag-aaral ako. Parang hindi ka na yata natutulog. Nung law school, Oo. actually, compared ngayon nung law school, parang hindi na ako natutulog. So, since gising na ako, ayun, I use it as my morning prayer. No? So, Attorney E.J., ibig mo sabihin, ang simbang gabi was introduced to you late in life na. Kasi ano ka na professional ka na, di ba? Oo. I think it was introduced to me at a young age. Pero yung usually naman kasi pong simbang gabi namin is yung anticipated. So, yung gabi. Yung night before, after dinner, magsisimbang gabi kami. And then, the next, yung simbang gabi talaga na in the cultural sense, as a Filipinos, yun na, yung sa late na siya na talaga na-experience ko. So, first ever yan. Opo, yung first law ever school, Take note, law school. So, does it mean, kasama ka ba dun sa mga Pilipino na nagbubuo ng simbang gabi dahil merong wish? Yes, totoo. May wish ako noon. I won't deny. Talagang may wish po ako noon, yes. So, kasama dun siguro yung wish mo sa law school? Yes, definitely. Lalo na December, final exams ng law students. So, ang usually wini-wish ko na sana po pasado ako lahat. Kahit 75 lang po. Basta pumasa po. It doesn't matter kung ano yung rating, basta mahalaga pumasa.
And I'm sure ang lolos and lolas natin nakaka-relate dyan. Kasi marami naman talaga tayong Christmas traditions, pero ngayon ay Adbyento pa lamang tayo. Kaya talagang kasama sa paghahanda itong simbang gabi. At malapit na, 1 linggo na lang ho, magsisimula na ang simbang gabi. At magandang dinidiscuss natin sa isang batang-bata. Hindi sa perspective ng mga seniors, no? Kung hindi sa isang bata na nagsusumikap buuin yung 9 mornings, 9 dawn masses, 9 na simbang gabi. So, nagkaroon ka ba dati ng attempt na buuin pero hindi mo nabuo? May ganun ba? Yes. Meron? Nung college yon. So, since simbang gabi namin was anticipated. Tapos, hindi ko nabuo kasi nagti-thesis ako. So, okay. na-prioritize yung thesis. But then, kasi nung nasa college naman po ako sa UST, everyday naman ako nagsisimba noon ng either 6:30 or 7 or 7:30. So, daily mass goer ka naman. Pero kasi, masarap daw kasi yung simbang gabi dahil parang merong special indulgence. May special magic yung simbang gabi. Tsaka yung experience mismo na paghihirapan mo, napupuyat at kung ano-ano pa. Yes. So, how did you feel nung hindi mo nabuo? Feeling ko noon, hala baka hindi mag-grant yung wish ko. Yun yung, but then of course, and also on a spiritual view, medyo ako noon na parang I felt like hindi ko na exhaust lahat ng efforts ko to finish it. But I think God naman has His own ways of telling me na, iba kasi yung, sabi nga nila, ora et labora, no? So you pray and you also work. So pinagdadasal ko ng thesis, no? So sabi ni God, i-focus na muna yung energy mo dyan sa paggagawa ng thesis mo kasi hindi ko mabibigay sa'yo yung wish mo ng thesis kung hindi ka nagtrabaho dyan. Tama. How can He work on you if you do not work at all, di ba? So tama naman ho. So maganda yung mensahe sa atin ni Attorney EJ. Makinig kayo sa bata, lolos and lolas. So kahit hindi nyo makumpleto, hindi naman dahil sa may excuse kayo o may alibay kayo, kundi pinakikita lang dito na ang Diyos naman is an understanding God. Siyempre, prioritize natin. Baka naman merong mas mahalaga talagang gagawin sa buhay, pero hindi naman madidiminish yung grasya ng Diyos. However, yung lolos and lolas natin, titos and titas, mas marami kayong time eh. So palagay ko, gamitin niyo yung opportunity not just for the wishes, kundi yung pagkakataon to make sacrifices para maging mas makabuluhan talaga itong ating madaling araw na simba. Ngayon nga, alam niyo yung time namin, Attorney EJ, nung bata pa ako, hindi talaga makasama. Hindi ko maa-afford yun kasi wala pa anticipated nung araw. Siyempre, panahon namin yun. Ngayon lang naman yung meron na yung gabi, tapos minsan dalawa pa, di ba? Yung ganon, sobra nang available para sa ating lahat. Pero nung araw, yung babangon ka talaga 4:30 in the morning, tapos noon, papasok ka pa sa school. Kaya talagang noon, hindi ko yung nagagawa. Nagawa ko lang yon dahil sa asawa ko. Kasi siya talaga, may devotion siya. It's a devotion for him na yung simbang gabi, binubuo niya all his life. So when we got married, syempre join ako doon, di ba? Tsaka anyway, na ako noon, may edad na ako, afford ko na. Kaya ko na magsakripisyo, kaya ko na paglabanan na antok ko. Di ba? Kasi yan yung mga yan yung mga hassles talaga and temptations of simbang gabi. So anyway, Attorney EJ, talking about simbang gabi, sa tingin mo, saan ba nagsimula ito? Any idea? Ano ba ang mga myths or legends about, idea natin? Opo, ang turo po sa amin ng bata was this originated nung colonial Spanish era na yun nga, nagsisimbang gabi nung start pa lang from the Spaniards, no? The friars introduced this to us and then we carried on the tradition. Yun po yung turo sa amin. So talagang, kumbaga, as Filipino Catholics, it started at the inception of Filipino Catholicism. No? Amen. So ngayon naman sa trivia natin, talagang ginawang official yan sa Pilipinas ni Pope Sixtus V. Yan, Pope Sixtus V, no? Ikalimang Sixto, no, sa Tagalog. Pero magandang malaman natin, di ba? Kasi pasa-pasa yung kwento sa atin. Dahil ni-recognize nila na yung mga magsasaka,
before they go to church, di ba? Idadaos na nila yung kanilang pagsisimba. So, doon nagsimula yon. Tapos, hanggang naging tradition na siya, tapos naging official na rin para sa ating lahat. At very Filipino yan. Kaya I'm sure, yung nagpupunta ka rin sa abroad, di ba? Yes. At makikita mo, ang nag-uumpisa nito lagi, Pinoy. Yes. Kaya alam mo na yung simbahan, may Pilipino kasi may simbang gabi. Atin na atin lang talaga yan. Yes. But anyway, Attorney EJ, matagal pa naman yung simbang gabi pero nire-remind ko na kayo, at least ready na tayo. Mga sa Saturday na, malapit na yon, ha? Kaya kukumustahin ko kayo, kami ni Attorney EJ sa next Monday kung nakastart talaga kayo na simbang gabi. Yes. So, Attorney EJ, 3 kayong magkakapatid na Yes, babae, po. all girls, di ba? So, kumusta ang Pasko sa inyo? Maarte ba ang Pasko sa inyo? Kasi all girls kayo eh. Opo, napaka-arte ng Pasko sa amin, no? I remember growing up, ano pa lang yan, October, o kaya kung may sale na before December, shopping na yan. Kaming 3 girls naman. Tapos si Daddy, nasa-stress na. Kasi, Siya taga-bayan. Oo, siya taga-bayan. Tapos 3 girls yan. Kung may dress, dapat may matching shoes. So, tapos may matching bag. So, medyo maarte po talaga. And actual Christmas Day itself, ano yan? Even when we were little girls, talagang ayusan kami ni na Mami. Pero hindi naman kayo yung 3 girls na magkakapareho. Nakaranas ka ba ng gano'n? Nakaranas Nung po ako little ng ones ganon. kayo? Nung little ones pa Di ba kami. hate na hate nyo yun pag gano'n? Kawawa po kasi si ate. Ate kasi mas matanda po siya ng 7 years sa amin, no? So kaming dalawa ni Bunso, halos magkasunod lang. So at least kami Okay lang yun. cute tignan, no? Parang twins. Si ate malaki na. So parang yung sa kanya medyo hindi ganun ka-matching. Pero yung tapos kawawa siya kasi yung dress parang sobrang pinabata eh. Oo, Tapos siya tama. medyo Alangan pretty na sa siya. age Oo. niya. So, I'm sure nakaka-relate ngayon ng lolos and lolas natin, mommies and daddies, di ba? Bakit kasi naging tradisyon natin yan eh, no? Na magkakamukha talaga, lalo na pag Christmas talaga. Tapos from head to foot, magkakakulay kayo, magkakamukha talaga kayo. Opo. Kailan na na-stop yun? Finally siguro nung mga high school na po kami. Kasi gusto na namin na may sarili-sarili kaming style, nag-aayos-ayos na kami. Tapos nag-ano pa yan, gusto namin yung pa-makeup. Ako, iba ng usapin Iba ng ngayon usapin, yung mga makeup opo, na yan, makeup, di ba? opo. Pero, is Christmas something to look forward? Yes, definitely. Always naman po. Ano, with the family o nag-abroad kayo pagka Christmas? With the family po talaga. So, here and abroad o Pilipinas lang lagi ang Christmas ninyo? Pilipinas lang po usually. Baka po magkaroon kami in the future ng tradition na here and abroad. Wow. So, alamin natin yan, ha? Mukhang tungkol sa love life yan, eh. So, bumalik kayo sa Lunes, ha? At yun ang i-discuss natin sa kanya. Tungkol dyan sa Christmas in Snow. Yes. At bakit? At sino na ang ka-Christmas niya ngayon? More than the family. Okay, alamin natin yan. So, Attorney EJ, ayan. Pagdating sa mga damit, mga kikay, kasi syempre all girls, paano naman sa mga gifts? Lumaki ba kayo na pinapaniwala rin kayo about Santa? May Yes. ganun ba? May surprise element ba? Super, talagang surprise. And then, siguro sa amin, siguro medyo nakakahiya to i-share ko. Grade 7 na po ako, or 14 years old nung nalaman ko na Santa wasn't real. Tapos ang nangyari pa, yung ate ko pa yung nagsabi, you know, it's just mom and dad, right? Tapos yung kami dalawa ng bunso, why hindi kami makapaniwala na, hindi, naniniwala talaga po kami kay Santa. No? And we would really look forward to sending pa our letters. May letter ka pa niyan na ilalagay namin doon sa meron kaming window sa may harap ng bahay, lalagay mo yun doon. Tapos titingnan mo kung kapag 2 days nang nandyan yan, hindi nawawala Di ba? yung hindi ka, baka bad girl ka kasi hindi kinukuha Naughty or ni Santa. nice. Opo. Yung mga Christmas stockings, may ganun din ba? Yes, meron po kaming Christmas So, hindi ka naman nainis sa ate mo. At talagang spoiler alert talaga. Umiyak talaga kami na. Dalawa yung little sister ko talagang hurt kami na, ate, why? Yung gano'n kami, no, ate, I don't believe you. Gano'n.
To think 14 na ako nun, si Bunso 13. Dalaga ka na nun, ha? Dalaging ding ano pa din. No, why? So pagdating kay Santa, late bloomer si Attorney AJ. Okay. Tungkol naman dun sa mga regalo na actual mo nang natatanggap. Yes. Hindi ba kayo nagkaroon ng comparison? Kasi 3 ladies kayo, 3 girls, nung bata pa hanggang paglaki. Opo. Well, I won't deny, no, minsan medyo may comparison talaga, hindi yun ma-avoid. Especially kasi naalala ko may one Christmas, ang feeling ko noon, hindi nila ako love kasi hindi ganun kaganda yung gifts ko. Pero looking back, you know, kasi yung sisters ko, yung gifts nila were very related to the field of study ng parents ko. Unlike ako na ang hiningi ko pang personal, no? Comb, o kaya yung hair iron ang hiningi ko. So, medyo malayo sa nila. Opo. So, medyo kakaiba ka mag-isip. Opo, parang iba yung mold mo sa iyong mga opo. kapatid. So, syempre, pag bata lang yun masyado nararamdaman. Pero pag grown up na kasi, parang sa totoo lang, nandun ka na ba sa stage ngayon kasi professional ka na eh. That it is no longer about the gifts that you receive. Yes, definitely. Parang di ba ma-outgrow mo naman siya. Yes, so sumasakit na ba ulo mo ngayon now that you're a professional sa pag-aabot ng regalo? Yes, opo. Definitely talaga sumasakit na ang ulo ko sa pag-aabot din sa regalo. Also kasi dun sa di mo alam kung ano yung as much as possible gusto ko yung magagamit o yung magiging matutulungan yung person na bibigyan po natin. Okay, yan po ang ating gift alert kung paano mag-isip. Kasi sa opening ng programa natin, di ba, pinag-usapan natin yung mga nakaka-stress about the Christmas rush. So sa'yo, ang pamantayan mo ng pagbibigay ng regalo ay magagamit? Is it about the name, the brand? Can you give us some ideas para alam ng lolos and lolas natin, titos and titas, na effective pa yung ibibigay nila? Well, ako po talaga dun sa utility yung sa magagamit. So, yun, like, for example, ngayon meron kaming kasamahan namin sa office na nagkukwento siya na naiwan ko kasi yung kapote ko, yung raincoat ko, no. So yun yung naunang naisip ko na sa Christmas bibigyan ko siya ng yung raincoat na maganda kasi itong kasama po namin sa office, nagmo-motor siya. So yung siguro yung kailangan niya yun. Opo, yung kailangan niya pong raincoat is hindi lang yung one piece, hindi yung makapal, yung siguro yung pwedeng pants din na raincoat. So yun yung nakikita ko pong suggestion. Tingnan din po siguro natin yung work o kaya yung type na ginagawa ng tao. Sa students po ngayon, ang favorite kong gift, mga highlighter, writing materials. Kasi notice ko yung mga bata ngayon, ang hilig na magdo-drawing. Tsaka lahat na lang na ina-highlight nila. Opo. Ganon din po ako para magamit school. Yung color. Di ba? Kasi nag-iiba-iba ng color. Nung panahon namin, isa lang ang kulay ng highlighter. Isa lang talaga yellow. Yun yung, hindi yung pen. Ano yun? Yung tatanggalin mo yung paper na tatandaan mo. Ganon. Yun lang at wala na iba. Ngayon, iba-iba na. May aqua, may neon, etc. So, ibig sabihin lolos and lolas, titos and titas, pag nag-isip kayo ng gift, maganda yata yung sinasabi ni Attorney EJ na essentials. So, hindi lang about practicality. Kung hindi, dahil essential, gagamitin siya talaga. Tapos, mahirap po isipin yun kasi ano yung gagamitin niya na kailangan niya talaga. Kita niyo naman, sample pa lang kung paano siya mag-isip. Raincoat pa lang. Lahat ng choices, hinimay na niya para sa pagmumotor. Hindi lang yung dalawang cut daw, hindi lang yung mabigat. Kasi pag mabigat nga, hirap na hirap naman. Hindi ka nga mauulan, hindi ka naman makagalaw, di ba? So, very practical at essential. Dapat useful yung magagamit. So, paano naman pag minsan ang lolos and lolas, titos and titas, pag professional na yung apo, parang nahihiya na rin minsan magregalo? Ano ba ang thoughts mo dito? Kasi syempre ang pananaw naming titos and titas, grown-ups na kayo, you can afford everything already. Pero kami naman on our part, gusto lang namin yung gesture na meron pa rin kaming naibigay so that you all know that we still, di ba, naiisip namin kayo, you're in our thoughts, tsaka iba pa rin yung nagbigay kami. So, ano ba ang thoughts mo dyan? Kasi baka mami, may mga lolos and lolas na o-offend pag nagbigay tapos hindi na appreciated ng mga apo.
Well, definitely ako grateful pa din ako kahit anong ibigay sa akin ng lolos and lolas or titos and titas ko, ninongs and ninangs. Talagang I get so excited pa din. In fact, meron kaming ninong na talagang every Christmas I look forward to gift niya kasi alam ko yung gift niya payong na automatic, na personalized. So sabi ko, talagang every year ganun yung gift niya kasi yun yung parang giveaway niya ata sa clinic. Kasi sabi ko, ay, gusto ko, excited ako doon kasi alam ko magagamit. Looking forward ka doon. Looking forward kasi hindi ko kailangan pang bumili ng payong this year. O kaya may backup ako kung nasira. Something that simple po, no? Ako talaga pong, I understand po kung siguro baka hindi nila mapakita agad yung appreciation nila. Pero definitely, ako po, it's something talaga na we look forward to. Ang masasuggest ko din po siguro, kasi na-notice ko ngayon, importante sa kanila yung purchasing, sarili nilang purchasing power choices. Na-notice ko yung mga bata ngayon ang hinihingi na lang sa akin, tita, GC na lang po, gift check na lang daw, ganon. So sila na daw ang pupunta, o kaya sila na daw yung pipili kung anong gusto nila. So minsan ang hinihingi nila, tita, gusto ko yung Starbucks, o kaya yung milk tea na may gift certificate. Sila. Oo, kasi may kino-complete silang stickers. Correct. Opo. Exciting how times have changed. Ibang-iba kasi noon, pag sinabi mo kasing Christmas gift, it is a surprise. Yes. Parang you cannot ask for it. You can only wish for it. Tapos dadasal ka sa Diyos na sana yun yung gift na ibibigay. Tapos iintayin mo kahit binigay na yung gift, iintayin mo yung Christmas Day, yung opening of Christmas gifts, bago mo makikita na hindi ito yun eh. Hindi talaga ito yun. May kasamang frustration. Pero nakakatuwa naman. I'm sure very happy yung mga taong nagbibigay sa'yo kasi appreciative ka. So yun ba nagbibigay sa'yo ng payong hanggang ngayon? Yes. Na-mention mo Ninong eh. Yes Ninong? po, Ninong po. So hanggang ngayon nag-grown up ka na? Yes po, hanggang ngayon nag-grown up Talaga? po. Nagbibigay pa din po. At payong pa rin ba? Sana payong po. Ninong, yung pink ha. Kasi dati random yung nakuha ko yellow. Pink, Ninong. May specificity talaga ha. Ayan, tingnan niyo yung outfit. Shade of pink talaga, Ninong ha. So nakakatuwa naman kasi mas maganda kang bigyan ng regalo kasi hindi ka OA, no? Hindi ka maarte. Ang nakikita mo talaga, magagamit mo yon, you look forward to it. So tayo pala, lolos and lolas, ayan, binigyan tayo ng ideas. Parang uso nga ngayon, hindi na nga talaga regalong binabalot. Yun na, sabi niya nga, GC, which is gift certificate. Tapos yung mga, yun nga, sa mga coffee shop, sa mga milk tea. Ano man tawag sa ganun, voucher ba yun? Opo, parang voucher po. Yun na lang, paturo kayo sa ibang apo nyo. Parang yun talaga ma-appreciate nila. Kasi, kunyari, ako, milk tea drinker ako. Di ba? Yung may mga, yun ang comfort drink ko eh. Pag biglang gusto nila, wala silang pera, they don't need to ask money from the mommy and the daddy, di ba? Yes. Dahil meron silang ganon, easily, okay, accessible sa kanila. So, masasabi mo ba na practical ba ngayon na magbigay pa ng pera? Yes. O depende sa age ng batang bibigyan? Opo. Pero sa tingin mo, syempre gusto talaga ng bata, pera na talaga. Pero advisable ba yan sa lolos and lolas na you give out cash? Advice, I think, opo, kung depende din po sa choice po nila yon. Pero definitely, I would say advisable pa din. Kasi syempre, sino naman po hindi gusto ng pera, di ba po? Yun nga po, 13th month natin, ubos na. So, baka ito na yung sagot dun sa So, Attorney EJ, natatandaan ko kasi noon, ang biruan, pagkatapos ng Christmas, mahirap na daw ang ninongs and ninangs. At ang mayaman, lahat ng inaanak. Kasi nasa kanina na lahat yung aginaldo. But anyway, ikaw naman, as a ninang, masipag ka ba na mag-personalize sa mga gift items mo? Ikaw ba talaga nagbabalot isa-isa niyan for a particular person? O mass production ka na all the girls ito, all the boys ito? How do you do it? Kapag yung sa ako, as much as possible, I try po kasi na may sila, envelope pa din. So,
kung may envelope na may kasamang gift, usually sa mga inaanak na lang, kasi ang dami po namin sa family, no? Dami kong pamangkin na sa pinsan. So, ngayon, huli ko pong bilang 20 na sila. Ay, madami yun. Madami yun, di ba? Sa family pa lang sa talaga family yan. pa lang yun. Iba pa yung sa friends. So, kung in-add ko yung sa mga friends ko, mga 30 na ata. Tapos yung mga inaanak ko, nasa 2 digits na din. So, medyo makalugi tayo. Oo, dami na yan. Dami na. So, ako po, as much as possible, I try na yung envelope. Pero I do make it a point doon sa mga inaanak, medyo special sila. So, meron silang, aside from envelope, tinatry kong personalized na gift, no? So, yun doon na ako medyo tweak na personalize, hindi yung na lahat ng girl, lahat ng boy, gano'n. Although I understand na mas madali yun, no? Si ate po, yun ang nakikita ko. Kasi si ate naman, bibili, magpapabalot. Hindi siya yung, wala kasi po siyang time magbalot. So, kakausapin ko, nagbabalot ka ba? Isabay mo naman. Oo, kasi time consuming talaga yung pagbabalot na isa-isa. Opo. Tapos hindi din po kasi ako yung pinaka-crafty sa amin. So ako yung mahilig na, ayan, arts and crafts, yan, drawing. Ribbon. Opo, ribbon, yan. So ako usually yung nagbabalot ng mga Christmas gifts. At sa'yo, hindi burden yun. Na-e-enjoy mo. Opo, na-enjoy ko po siya. Sa amin, burden yun eh. Yung parang pagod na akong kakabalot. So, ang sikreto pala nun, dapat maging creative ka para na-e-enjoy mo yung ginagawa mo. Yes. So anyway, lolos and lolas, nakakatuwa ho, magpaampon tayo. Gawin na rin natin tita. So hindi na attorney EJ, si tita EJ na. Kasi talagang pag Christmas pala, envelope talaga. Tapos pagka special, dahil inaanak, in particular, talagang meron pang gift item na kasama. But anyway, paano mo masasabi na love story talaga ang Pasko? More than the gifts, more than all of this external kasi to di ba? Pero in your heart, talaga bang nabavalue mo pa ba ang Pasko? Yes po, definitely. Kasi I think out of all the seasons na we go through, ang Pasko yung not only will you feel love from the people around you, but love from God. Amen. So yun ang special wonder dun no? Walang Pasko, tama naman, Christmas. Kung walang Christ, walang Christmas, di ba? So it is all about Him. So anyway, magpapatuloy pa tayo at sa susunod na Lunes, talagang nandun na ang mga maiinit na katanungan, pero at least sa ngayon, natuto tayo. Marami tayong natutunan kay Attorney EJ, hindi pa naman kailangan ng batas para dun sa Pasko na yan. Ang mahalaga lang ay meron tayong pagtanaw, pagkilala kay Kristo habang piniprepare natin ang sarili natin for the grand Christmas celebration. But anyway, we will see you again on Monday at abangan ninyo ang aking mga juicy questions kay Attorney EJ/Tita EJ. Pero ngayon, magdadasal muna po tayo. So let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. A prayer for Advent. We pray that this Advent may be a time marked by simplicity, calmness, and quietness, as we wait in hope and wonder for Jesus, who is present in our lives now, and whose future reign is coming. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So, hindi pa kami mag-goodbye kasi next Monday, dapat nandyan kayo. See you again next Monday. Bye!